Kaninang umaga, nag-live po si Congressman Leandro Leviste. Para dun sa hindi nakakaalam, si Congressman Leviste is a 32-year-old representative of the district niya, Batangas, 1st District. He is the son of Lauren Legarda, currently a senator. Now, he has been in the news for the past several months, among others, for standing up for Congressman Kiko Barsaga, for basically standing up for what is decent in the Congress, but primarily also for his ongoing anti-corruption crusade. So he has been revealing things in the past several months, including what was the topic of today's live, the list that he had obtained from Undersecretary Cabral about exactly how much each congressional district has been getting over the past few years. This is important because it is one of those well-kept secrets. Although it's supposed to be a matter of public transparency, nobody really knows for sure how much each congressman gets per district in terms of projects, particularly in terms of projects for the DPWH. So, today's live had many revelations, including a peek at an emotional congressman who briefly talked about Undersecretary Cabral and how significant she is in the ongoing investigations on corruption in the DPWH. So it began more or less in August of 2025 when Congressman Leviste initiated a probe into ghost flood control projects in his district. This led to a police entrapment operation and the arrest of a DPWH district engineer, Abelardo Calalo, for attempted bribery. In October, Leviste claimed that during a press conference about the anomalies, a high-ranking DPWH official called him, using his request for additional classroom funding as a leverage or a condition to stop his investigation. He also rejected the third reading passage of the 2026 national budget, and he was the only majority congressman to do so. Remember that Congressman Leviste is a member of Lakas, party list led by former Speaker Martin Romualdez. This December was eventful. Last week, Undersecretary Cabral was found lifeless, allegedly in the bottom of a cliff near a river in Baguio. The circumstances leading to her demise are still controversial, although their official sources have made a conclusion of self-induced demise. In December 2024, Congressman Leviste uploaded screenshots of the list in his own Facebook page. And then he also instructed, on the 24th, he instructed his mother to reveal the list should anything happen to him. In December of 2025, he uploaded the screenshots of the alleged list, or parts of it anyway, in his own Facebook page. So today, December 26, in the live, he discussed primarily that controversial list, and he claimed, among others, number one, that he was being pressured to involve his district's, he was being pressured using his district's budget to force him to withhold information after Cabral's death. Sa madaling sabi, ginagamit na sinasabi sa kanya maaapektuhan ang pondo ng kanyang distrito sa Batangas pagdating sa infrastructure projects kung hindi siya titigil sa pag-tell all. And particularly, kailangan daw niyang mag-withhold ng impormasyon tungkol sa pagpanaw ni Undersecretary Cabral. Sinabi pa niya na ang mga allocations for government programs ay ino-offer daw bilang incentive, hindi lang para sa development ng mga distrito sa Kongreso, kung hindi ay para, maging obedient o sunuran sa mga kagustuhan ng mga nakakataas. Nagpakita din siya ng mga screenshots ng isang message na galing sa staff member ng House Appropriations Committee Chairperson, Congresswoman Swansing, at naglista doon ng mga incentives o allocations para sa iba't ibang mga proyekto
katulad na proyekto ng gobyerno tulad ng mga nasa DOH, DOLE, DSWD at of course ang walang kamatayang DPWH. Ang total nito ay 151 million para ito ay mga insentibo para bumoto ang mga kongresista na ipasa ang 2026 budget. Natural, may mga reaksyon kontra kay congressman. So, tingnan po natin ano-ano ang mga nasabi at ilang mga detalye ng sinabi ni Congressman Leviste ngayon. Ang discussion natin ngayon, posibleng hindi gaanong kakompleto. So, kung mayroon po kayong nakikita na hindi namin natalakay tungkol sa kanyang pahayag ngayong araw na ito, feel free to mention it dito sa comment section para matalakay natin. Okay. So, ngayong araw na ito, ang primarily pinag-usapan niya ay yung list. Medyo nagkaroon na nga ng kontrobersiya kay Congressman Leviste dahil sina-challenge siya ng ilang mga tao na labas mo na lang kasi, bakit hindi mo nilalabas? So ang unang paliwanag, which is something that he already mentioned before, ang paliwanag niya ay ang dahilan kung bakit hindi siya ay nag-release kaagad or hindi siya ang officially nag-release ng listahan na ito. Mariin at marami sa ating nakakaalam at very emotional siyang nagsabi na ang listahan na ito ay galing kay Undersecretary Cabral. Ayon sa kanya, walang ibang mas nakakaalam tungkol sa budget ng DPWH kundi ang yumaong Undersecretary. At sinasabi niya kahit noon pa daw na mahalaga na maging state witness si Undersecretary Cabral. Nung dinidiscuss ang pagpanaw, nabanggit niya na hindi gumalaw ang gobyerno ukol sa impormasyon na posibleng hawak ni Undersecretary Cabral, lumipas yung pagkakataon na gawin siyang saksi sa mga kontrobersiya dito. Ayon sa kay Congressman Leviste, ang dahilan kung bakit hindi siya officially nag-release ng listahan ay dahil may usapan sila ni Secretary Vince Dizon who agreed to release the list himself officially as the DPWH Secretary pursuant to the investigations. Ngunit nagtagal ito. At during the period na nagtatagal ito, marami kasing lumapit kay Congressman Leviste na mga kapwa-kongresista niya. At ang sabi ng mga kongresistang ito, pakiusap lang, wag mo nang ilabas. So, maaalala ninyo na diniscuss natin dati na ang Kongreso at ang Senado ay mga collegial bodies. Anong ibig sabihin nito? Ang mga desisyon, at least ayon sa saligang batas, ay done by the body as a whole. So nagbobotohan yan at kailangan magkasundo at least ang mayorya ng House upang gumawa ng desisyon. So kung mayroon ang isang congressman na gustong ipasang batas o mayroong proyekto siyang gustong mapondohan, kailangan mayroong agreement ang kanyang mga kasamahan sa Kongreso. Wala pong naipapasang batas na minorya lang ang bumoto dito. Kung kaya't mahalaga na nakakasundo ng kongresista ang kanyang mga kasama. So dahil dito, he opted to allow the DPWH na sila ang officially mag-release niyan. Ngunit naglabas din siya ng isang sikreto. Nilabas na matagal na ang listahan, kung di ako nagkakamali, sa buwan ng Setyembre doon sa investigasyon ng PCIJ. Na-publish na po ang listahan na ito. At ayon kay Congressman Leviste, siya mismo ang naging source ng paglalabas ng listahan na yon. So sa madaling sabi, hindi nga niya officially o overtly inilabas yung listahan, inilabas niya through other means. So, yun po ang... Pero dahilan ng pagtutuya sa kanya, lalong-lalo na ni Congressman Terry Redon, pinaliwanag niya. Nilabas niya after siya po ay tuksuhin ni Congressman Redon na ilabas ang listahan. Sabi ni Congressman Leviste, andun ka bilang benepisyaryo ng isang insertion for the 2025 budget. Niliwanag niya, hindi niya sinabi na si Congressman Redon ang humiling ng insertion. Bago pa lang kasi nitong 2025 nakaupo uli si Congressman Redon. Ang sabi niya, benepisyaryo siya ng insertion ng party list. Ngunit mayroon ding insertion sa 2028 at hindi na po magagamit ni Congressman Redon ang dahilan na hindi pa siya congressman nung pumasok yung insertion na yon. So, kaloka. Nakapasok pa talaga ng isa pang hirit si Congressman Leviste. Bakit mahalaga ang listahan na ito? Okay? Bakit nga ba? Ang kailangan malaman ng bawat mamamayan natin bilang bahagi ng transparency kung gaano nga karami ang ginagastos ng ating Kongreso para sa mga proyekto sa kanilang mga distrito.
ito ay bunga na rin ng investigasyon sa ICI. Noong tinanong nila ang DPWH ay ang Department of Budget and Management kung sila ba ay aware kung magkano talaga ang lumalabas o nagiging bahagi ng budget. Of course, sabi ng DBM, ay hindi na po namin alam. Ang alam lang namin ay sa NEP. Pero kung may dinagdag ang Kongreso, malalaman na lang po namin yan pag na-publish na ang GAA. Sa madaling sabi, oo, alam nila. Pero ang sinasabi nila, hindi kami bahagi ng decision-making process na yan. Yan ang depensa ng DBM. Gayunpaman, nakitang maliwanag na hindi pala natin nakikita ang tunay na ginagastos bawat distrito para sa mga infrastructure projects. At ito nga, ayon kay Congressman Leviste, ang bukod tanging, ang isang source ng pondo, personal na pondo, ng ilang mga kongresista. Hindi daw malayong isipin o hindi malayong ma-conclude natin na ang kanilang nakukuha bunga ng kanilang insertions ay ginagamit nila pagpondo ng kanilang mga kampanya. Napansin daw ni Congressman Leviste na tuwing may eleksyon, lumulobo ang budget ng DPWH. At ni-reveal pa niya, ibinunyag pa ni Congressman Leviste na maaaring humiling ang bawat kongresista ng 150 million pesos kung mag-apply lang sila sa DPWH para sa kanilang insertion funding. So, institutionalized pala ang ganitong klaseng corruption. Hindi natin sigurado kung kailan nag-umpisa ito. Ang alam natin is maliwanag na hindi ito nagawa at this scale na halos harap-harapan sa ating mga mamamayan ang ganitong klaseng korupsyon. To the point na nakita natin, kakaabuso nila ng terminong flood control projects na yun pala ay description lamang ng mga proyektong ginagamit nila para makapagbulsa ng pondo. Ngayon lang po, naging masyadong in our faces ito. Now, despite yung ongoing na investigasyon, despite yung allegedly, yung sinasabi ni Presidente na wala na talagang korupsyon, may maaaresto nitong Disyembre, itinuloy pa rin ang ganitong klaseng practice, ganitong klaseng pamamalakad for the 2026 budget. Kaya nga mahalaga dun sa pagbubunyag ni Congressman Leviste, ang mga lumapit para lang maipasa ang 2026 budget. Okay. Ngayon, frequently asked questions. May nagsabi na may question daw sa admissibility ng listahan na ito. Kailangan i-clarify natin anong ibig sabihin ng admissibility. Pag pinag-uusapan natin ang admissibility, ito ay nagpapahiwatig na mayroon ng kaso at ang kaso ay nakaharap na sa isang hukuman. Ang admissibility kasi ay ruled by the rules of court. Kailan nagiging inadmissible ang ebidensya? Number 1, when it is incompetent or impertinent, meaning hindi siya it does not tend to prove anything. Wala siyang pagpapatunay, wala siyang evidentiary value. Nagpapatunay siya ng ibang mga events or wala talagang value at all. Ano pa? Admissible kapag authenticated ba? Well, I think that things like that go into the quality, yung heft and weight of the evidence itself. Okay. Pag nagsusumiti ng mga dokumento, natural. Kapag ito ay falsipikado, wala siyang evidentiary value. It will become incompetent or impertinent. Kailan na-authenticate yan? Normally, sa course ng pagpapatunay sa isang hukuman, may magtetestigo niyan. So halimbawa, mayroon kang isinumiti na birth certificate. Ito ay sertipikado na, and so on. Pero normally, tatanggapin yan. Sasabihin ng hukuman, nire-recognize namin yung authenticity nito kasi opisyal na pahayag na ito. Opisyal na inilabas ng PSA. Kung may nagtanong, totoo ba yan? Maaari kang tumawag ng isang saksi at usually yung saksi na yan ay isang records keeper o opisyal ng ahensya na nag-i-issue ng dokumento na yon. Testigo siya at sasabihin bahagi ito ng official records, let's say ng PSA, at ito ay true copy. Kumbaga, nire-reflect niya ang official na record na ito sa loob ng ahensya. Kailangan ba may personal knowledge? Yung nagtetestigo dun sa mga contents ng nasa dokumento. Hindi po kailangan na tumestigo yung nurse na nandun sumaksi sa pagpapanganak ng tao na na subject ng birth certificate. Ang kailangan lang
ay tumestigo yung opisyal ng PSA na ito ay bahagi ng records nila at parehong-pareho ang issuance na ito. Kung mayroong problema doon mismo sa impormasyon na yon, yan po ay magiging bahagi ng panibagong pagpapresenta ng ebidensya. Okay. So, hindi ko po narinig kung saan niyo po saan niyo nakita yung issue ng admissibility na yun. Ngunit mahalaga na talakayin yan lalong-lalo na pag pinipresenta na siya bilang ebidensya. So in the meantime, after lumabas yung issue ng admissibility ng dokumento na yan, isinumiti na ng DPWH ang naturang listahan sa Office of the Ombudsman. Ibig sabihin yan, DPWH mismo ang nag-a-attest ng pagpapatunay ng dokumento na yon at ng mga nilalaman nito. Take note, yung nagsabi lang na may issue sa admissibility, isa lang po yon. Sa ngayon, hindi pa po siya talaga issue dahil hindi pa po siya na ipipresenta sa hukuman. Sa ngayon, inaako ng DPWH ang dokumento na yon at wala pong nagre-raise ng issue na mayroong listahan na hindi katugma dun sa hawak ni Congressman Leviste. Tandaan, lumabas na po ang listahan sa PCIJ report at sinasabi ni Congressman Leviste, siya mismo ang naglabas nun. Bukod pa dyan, wala rin pong sinasabi si Congressman Leviste na magkaiba yung hawak na listahan ng DPWH at yung kopya na hawak niya na mismong nanggaling kay Undersecretary Cabral. Okay? Uulitin ko, hindi po sa ngayon nagiging issue ang authenticity or admissibility ng dokumentong ito dahil inaako naman ng DPWH at walang nagsasabi na hindi ito totoo. Bukod pa dyan, maaari nating i-conclude na hindi talaga issue ang admissibility o yung katunayan ng listahan na ito dahil nga mayroong mga lumalapit kay Congressman Leviste at nakikiusap huwag daw niyang ilabas ang mga ito. Okay. So, kung mayroong mga katanungan o gustong magdagdag dito sa ating pagtatalakay, babasahin na po natin ang inyong mga komento. Maraming salamat nga pala sa lahat ng nag-share at like at subscribe sa aming mga social media platforms. Maraming salamat po sa inyong tuloy-tuloy na pagsuporta. Lalo-lalo na ang mga dito nagpapadala ng suporta sa aming TikTok. Maraming salamat po. Doon po sa nagkomentong, wow, filter. Naku, pasensya na kayo. Nakalabit yung filter dito sa TikTok. Pero kung gusto niyo, panoorin niyo po kami doon sa ibang mga platforms like Facebook and YouTube. Makikita mo naka-makeup ako dahil nag-opisina ako today. Okay? Naku, pasensya na ha. Parang labag na labag yata sa damdamin nyo yung yung nagmumukha akong maganda. Huwag hayaan nyo. Manood na lang kayo para masanay kayo. Okay? Sinasabi daw ng isang abogado na si Attorney Bueno na inadmissible daw due to the demise of Cabral dahil hindi na daw ma-certify dahil sa pagkamatay nito. Kung ang nilalaman nito ay hindi mga official na numbers, gusto nila ipresenta yung tao na gumawa. Tama naman yung pagbanggit ni Attorney Bueno ng admissibility na yon. Pero sa ngayon po kasi, inako na ng DPWH ang dokumentong ito. Meaning it is part of the official records of the Department of Public Works and Highways. Kung ang pagdidebatihan o magiging controversial ay mismong mga nilalaman nitong dokumentong ito, maaari naman po itong patunayan using other means, such as, but not limited to, sa pagpipresenta ng ibang mga dokumento. Okay? Iba po ang pagpapatunay ng dokumento itself sa pagpapatunay ng mga nilalaman nito. Maaari pong magkahiwalay yon, or at the same time, maaari din pong pareho lang yon. We'll probably do a more extensive discussion on evidence at a later date. Sabi ni Ms. Jing, dapat hindi munang i-approve ang budget sa 2026 kung hindi maliwanag kung saan magpupunta ang pera. Naintindihan ko, ma'am, sa totoo lang, maraming dapat na ginagawa ang ating mga kongresista. Unang-una na lang, dapat hindi sila mandaraya at hindi sila nagnanakaw, and yet here we are dealing with this issue. Sa totoo lang, marami kasing nagsasabi na may batas o kaya nagagalit pag hindi sinusunod ang batas. Tandaan po natin, ang batas, they're only as good as the people who enforce them. So, nasan yung mga nag-e-enforce nito? Dapat nga, yung disiplina doon sa loob mismo ng House of Representatives ay ni-enforce ng Speaker of the House.
Nakikita ba natin ang liderato nito? Whether it was Speaker Martin Romualdez or Speaker D, hindi po natin nakikita na mayroong ganong klaseng paglalatigo sa mga kongresista na kaliwat kanan ang insertion o na halos in-institutionalize na ang mga insertions na ito. Bilang pagpapatunay ng kanyang good faith, sinabi pa nga ni Congressman Liviste sa kanyang pahayag kanina na hindi po siya kumukolekta sa kanyang MOOE at sa kanyang sweldo. Sana all. Isang pasingit na comment si Ma'am Jean. Sabi niya, pak na pak yung highlighter nyo kanina. I just watched the spokes. Galing ng discussions nyo with Attorney Chico. Attorney Ed Chico was one of my undersecretaries for legal. I know, not undersecretary. ASEC, Undersecretary Chito De Vesa in the office of the press secretary. So dahan-dahan nyo na siguro makikita nakikita kung ilan yung sino-sino yung mga taong nasa opisina ko. Ito ay mga directly under the secretary, yung USEC niya. Ang isa sa aming kasama sa OPS, yung mas kilala ay yung current Miss Earth. Ay, Miss Earth ba? O Miss Earth Philippines. So, hanapin nyo na lang. Sabi ni Reading, sino po ang pwedeng mag-demand na ilabas ang mga dokumentong ito sa DPWH kung may magdidemanda? Wala na po bang FOI na pwedeng gamitin para makitang listahan ng mga insertion sa DPWH? Tulad nga ng sinabi natin, ang FOI nga ay isang paraan para ma-ensure yung transparency sa gobyerno. Nung panahon ni Duterte, mayroon siyang executive order to that. Ngunit, ang tingin ko, ang executive order will not apply to the legislative department or branch. So, it is really up to Congress itself or the House of Representatives itself to make their own rules or their own policies tungo dito sa pagre-release ng impormasyon tungo sa FOI. So, sinong pwedeng mag-demand? Well, maaari namang i-request ang kopya niyan. Ang tanong nga is ibibigay. Ang ibibigay yan, alinsunod sa existing policy nila. So, makikita natin kung ano yung policy dyan. Sabi ni RG, nanood ako ng spokes kanina, ganda po ng topic nyo, balik tanaw sa mga nangyari this 2025 political event. Sabi ni Michiko, may bagong post si Kong Reviste, may pagbabanta na kay Sec Vince. Grabe. Sige, check natin yan. Ayan. Sige, ilalagay natin sa screen. Nakalagay dito. Ang post ni Congressman Liviste, nasaan na ang Vince Dizon ng September na tumawag kay Yusek Cabral para ipabigay sa akin ng mga files in the spirit of transparency. Kung hindi aaminin ni Secretary Vince na pinabigay niya sa akin ang mga files na ito, mapipilitan kong pangalanan ang mga taong kumausap sa akin upang wag itong ilabas, na maaari sila rin ang pumipigil kay Sec Vince na kumpirmahin ang authenticity ng mga files. O sabi sa inyo, pwedeng si Sec lang eh. Okay. So, bakit ganun? Sinumiti ni si Congressman Legarda Leviste mismo ang nagsabing isinumiti na ng DPWH sa OMB. Kung sila mismo ang nagsumiti, sila po ay nag-a-admit ng admissibility na to unless sinasabi ni Sec Vince, hindi pa po namin sinecertify yan. Ibang usapan yan. Sabi ni Ryan, saan po mapapanood ang usapan ninyo sa spokes? Hanapin niyo lang po ang Billionaire News channel sa YouTube at makikita niyo po doon yung replay. But it's also posted on our Facebook page. Baka gusto ninyong panoorin. Dali lang po, i-on ko lang yung yung pangpalamig dito. Kakaloka, Paskong Pasko, umiinit ang panahon. Posibleng umiinit dahil ang tindi ng mga sa korupsyon no? Sa totoo lang, hindi na kailangan ngang sabihin ni Congressman Liviste yan unless nakakaumoy siya na nag-hesitate na si Secretary Vince Dizon doon sa authenticity or ayaw na niya after isumite, ngayon nagdadalawang isip na. Sabi ni Claire, hirap naman yan, daming sinungaling gumagalaw, yung Vince Dizon, wala akong tiwala dyan. Sa totoo lang, ma'am,
bawat araw na dumaraan. Nakakaloka siya, di ba? Pagka nag-a-announce ang ICI, aba, andun siya, parang kala mo miyembro siya ng ICI. Kapag na, may announcement ang Senado, aba, bida din siya. Parang, bakit kailangan nandun ka sa lahat ng investigative body? Sino ba talaga ang binabantayan ninyo? At kaninong interes ang pinoprotektahan ninyo? Na kailangan nandun kayo. Sabi ni Opposite Picture, balita kanina sa 24 oras, pinalabas ni Vince na pinilit daw ni Reviste si Cabral sa files. Oh, pagka ganyang pinilit ang sinasabi, ibig sabihin tunay kasi wala silang sinasabi na hindi yan totoo. Hindi nila masabing hindi yan totoo. Alam niyo kung bakit? May kaakibat na mga dokumento yan sa House. It might take some time but you can put together the information that is contained in that list. Hindi po yan all of those will be part of the official. They will be supported by documents also from the House of Representatives dahil nga ito po ay releases made to the DPWH via the district of the congressman. So, ang totoo niyan, nagda-damage control si Secretary Vince. But there's very little he can do. He cannot actually say na hindi totoo yung sinumiti kasi sila mismo ang nagsumiti sa Office of the Ombudsman. And remember, pag sinabing pinilit lang si Cabral i-release niya, di ibig sabihin, totoo yung list. And by the way, yung pilit na yan will not disauthenticate the document, ha? It will not, kumbaga, impeach the document. Hindi po mawawala ng evidentiary value. Yung listahan na yan, pag sinabi mong pinilit lang yan, ipalabas kay Undersecretary Cabral. Medyo mahina yata ang damage control na ginagawa ni Sec Vince. Sabi ni Sir Robert, bakit din yung ebidensya sa Cabral incident? Ang bilis, pero yung list hindi mailabas. Correct. Because nga, the list can survive. The list is not inadmissible automatically. Kaya nga nagda-damage control sila. They know it can be admissible or at the very least, it can initiate an investigation as to the truth or falsity of its contents. Hindi po tatatapos yan sa admissibility niya in court because the court proceedings have not begun. Wala pang court. So anong ibig sabihin yan? Ang tinitarget dito ay the contents of that document. And those contents, may kaakibat na ibang mga dokumento yan. Whether sa House yan, or sa DPWH itself, or even dun sa mga areas kung saan yung mga proyekto na yan. Pwede rin yan matrace through the contractors. So kahit paano, hindi na po nila maitatago yan. The time to have cast aspersions, or the time na i-discredit dapat nila yung list na yan, was the time when Congressman Leandro Leviste already announced its existence. And the time na in-announce niya yung listahan na yon, buhay pa po si Undersecretary Cabral. Yun po ang kinasasama ng loob niya. Unspoken kay Congressman is his desire na hindi masayang or hindi tama yung word. Hindi mabaliwala yung pagpanaw ni Undersecretary Cabral. So, for those who think that it is simply a cover up and that she's possibly still alive, para sa akin malaking patunay yung reaction ni Congressman Leviste na kung sakasakali mukhang pumanaw na nga siya. Poisoned list daw kasi pinilit. That's speculation na po. Speculative na po yun. Now, here is my question to you. Bakit mayroong nagpipilit sa inauthenticity, sa alleged lack of authenticity o sa poisoning of this document when the actions of the DPWH itself, of the congressman, and remember, nilabas na niya yan early on through the PCIJ. Hindi na nila ngayon ma-attack na yan mismo ang listahan that is contained in the DPWH. How can it be poisoned when the DPWH, according to Congressman Leviste, released it to the Office of the Ombudsman? Diba? Hindi, yung mga aspersions na yan, yung pag-i-impeach sa dokumento na yan, okay, you can raise that at this before. But now that it is the DPWH itself that submitted it to the Office of the Ombudsman, ibang usapan yan. Inako na ng DPWH yung kanilang dokumento. Hang on. Ay, kaya naman pala, hinigaan mo. Wait. Ayan. Sorry, my cats are on the desk, so medyo naupuan nila yung plug ng ilaw. Sabi ni Andy Popper, what if mag-affidavit pa si Leviste? Mga kalaban mahilig mag-affidavit. Alam nyo, if something happens to Kong Leviste, mababaliwala yung affidavit. Kasi it will not stand alone
hindi mo masusumite yung affidavit doon sa hukuman at sabihin na wala na po yung tao dyan. Kasi kahit affidavit yan, kahit nag-subscribe ka on the document, pag sinumpiti yan sa hukuman, a-appear ka pa rin doon. So, yung value, okay, when we talk about the value of the affidavit, it is a matter of public record. Ibig sabihin, kaya mo yan pinanotaryo, you swore an oath as to the truth, which makes it a little above an ordinary statement. Pero, what is the evidentiary value of that? What is the evidentiary weight? Ibang usapan yan. Halimbawa, yung dun kay Madriaga, oo, may affidavit siya, oo, sumumpa siya. Pero, yung weight nun, wala. Kasi, none of the dates or none of the events that he described there, or very few of the events that he described there, actually have any relation with reality. So yes, he may have executed a sworn statement, but it appears that he may have lied. So ano yung bigat ng ebidensya mo ngayon? Ano yung credibility ng ebidensya mo? So iba pa yon sa admissibility, ha? Admissibility only means that the court will accept it. It doesn't mean that the court will believe it. Iba pa yon. Sabi ni Strictly, sobrang legit ng list na yan kasi wala silang maipukol para mabutasan. Absolute masterwork sa side ni Kong Leviste for ensuring this treasure trove proof of illegal wrongdoing. Okay. Remember the list is not yet evidence being submitted in court. Anong pwedeng pang gawin? You can prove the truth or falsity of the contents of the document even up to now. Yeah? That's why it was in the ombudsman. Ombudsman pa lang yan. Bakit? Pwedeng mag-initiate ng sariling investigation ng OMB. All they have to do is titingnan natin, itong distrito na to, itong amount in 2023, itong amount in 2024, itong amount in 2025. Okay, hanapin natin yung ibang documents. Pag nagtugma yung mga dokumento na yon, admissibility will no longer be an issue because you can submit other evidence. Convenient lang na may list kasi lahat nandun. Sabi ni Chester, we love you, we support you, look gorgeous in the spokes, thank you, as always, Super Tisay. You really add some depth to the show. Sabi ni Pao, dapat maimbita sa Quadcom si Vince Dizon tapos si Leviste maging chair ng Quadcom in aid of legislation. I-back to you sila. Yes, but that's wishful thinking. Do you honestly think that any of Congressman Leviste's colleagues will want to put him in that position? I don't think so. Diba? Do you? Okay. Sabi ni Andy Popper, what if i-edit na ni DPWH, OMB, etc. mga files? Grabe na-realize ko na natutrauma talaga tayo. Ang dami dito yung mga, what if they do this, what if they do that? Alam mo, barometer ko yan. Pag maraming what if na mga katanungan, ibig sabihin, you're genuinely scared and you do not trust this government at all. Okay, what if inedit yung document? Remember, nilabas na ng PCIJ. Remember na may hawak si Congressman Leviste na sarili niyang kopya. And these copies existed before. Walang nagsabi. In fact, kung sinabi ni Sec Vince na pinilit daw ni Congressman Leviste ilabas ni Undersecretary Cabral yung list na yan, he admits that Congressman Leviste has the copy and if has a copy, and if they edit anything there, mahuhuli na sila. Remember, they are working from a position where people don't trust them already. Yung believability ng statements nila medyo may tama na. Sabi ni Romel, saan na ang small committee ni at si Stella Kimbo? Si Stella Kimbo hindi po nanalo. Hindi na po siya kongresista. Iba ang tinakbo niya. I understand tumakbo siya for mayor of Marikina pero nanalo po si Marcy Teodoro. So wala siyang position ngayon. Saan ang kanilang small report ng budget? I'm assuming you're asking about the 2025 budget pero wala po yung report. Yun yung sinasabi nila. Sabi ni Maisog 14, it's not edited kasi may mga handwritten notes pa yan. Ngayon, yung handwritten notes na yun, Congressman Leviste can actually attest to the fact that it was Yusek Cabral who wrote those notes. O, di ba? You can actually get handwriting experts to attest to whether or not those are actually notes made by Yusek Cabral. Wala pong kumbaga wala pong imposible kung masigasig ang nag-iimbestiga. Sa totoo lang.
Maraming salamat kay Unli Popper. Siya na po ang #1 gifter badge ngayon. Okay. Sabi ni Winston, yes na yes to incorrect statement. Pwedeng palitan muna sila, attorney. Di nasa iyo ang tunay ng power kung pwede lang seryoso. Ano daw? Sabi ni Banateros TV, dapat kasuhan din si Kimbo. Aba, wala naman nagsasabing hindi. Sa totoo lang, they set up a system that is so closed. Alam niyo yun? At kumbaga, it's composed of people na lahat yan mayroong pananagutan. Kumbaga, mahirap kumanta yung isa kasi lulubog lahat. So, alam nyo, pag nagaganito akong live, tapos may narinig na kayo na nega, explain ko lang ha, kung bakit hindi ko na talaga sasagutin yung ibang mga katanungan kasi medyo, some of them are stretching the imagination. Dahil ako lang. Naiintindihan ko yung mga trauma responses ninyo. At maraming nagsasabi, paano kung ganito, paano kung ganyan, paano kung ganito. Sa totoo lang ha guys, sa totoo lang. Pwedeng tanggapin yan lahat ng ombudsman. And in the end, we'll find no probable cause. Remember, ang ombudsman ang nag-iimbestiga to determine probable cause. Ang probable cause na yan is if a crime has probably been committed and if these persons probably committed it. Yun lang ang level na kailangan nilang ipampasa. Iba pa po yung later on, yung evidentiary weight that the Sandigan Bayan is going to accept. So, alam ko na natutulma kayo na si former DOJ Secretary Boying Remulla ang nakaupo ngayon bilang OMB, and many people are actually expecting na every decision that he will make will be against us. I get it. I get the trauma response. Pero pag ganitong lantaran, like I said, kilalanin nyo naman when you have the power. Okay? May rules. And if naaayon sa rules naman yung mga sinusumiti natin and still gawing ng ombudsman yon, there will be a reckoning at some later date. Okay? Like I said, I understand. But I need you to also recognize when you already have the power but you're still looking for the holes. Hindi ba pwede may dumiretso sa hukuman? Hindi po. In criminal cases, kailangan ma-establish ang probable cause. Ang nag-i-establish niyan kung ang kaso ay sa ordinary na hukuman, ang DOJ or the Office of the Prosecutor. Pagka sa Sandigan Bayan naman, dadaan yan sa ombudsman. So no, walang diretso sa korte. Napacheck patuloy ako. Alam mo, Ricky Nelson de la Cruz, sabi niya may bagong post si Kong Leviste. Kung mag-rewind po kayo ng konti, makikita niyo po na binasa po namin at pinost namin dito and we discussed it. Maraming salamat kay La Leon. Happy holidays. Matatanggal ba as ombudsman si Remulla kapag na-disbar siya? Ay, hindi po niya siya pwedeng i-disbar. Kung ikaw po ay abogado pero impeachable official, you cannot do indirectly what you cannot do directly. O halimbawa, may nakaupo na Supreme Court Justice. Tapos, ayaw mo na sa kanya, gusto mo matanggal siya. Hindi ka makapag-file ng impeachment, which is the only means of removing that official Supreme Court Justice as well as an ombudsman. Pero dahil you don't think you can master the numbers, hindi nyo pwedeng i-shortcut by filing a disbarment case. Hindi po tatanggapin ng IBP at ng Supreme Court yan. Kasi that is an indirect means of removing them. Hindi po yan lilipat. I-dismiss po yan. Sabi ni Saint Elmo's Fire, ang DNC may sariling DPWH leaks kung saan binanggit nila na merong request, not insertion, si VP Sara worth 1 billion last 2020 nung mayor pa lang siya. Ang DPWH leaks ba naglalabas ng documents? Tingnan muna natin yung documents kung meron. Now, by itself, hindi po necessarily, hindi daw, not insertions daw eh. Kung hindi siya insertion, di legal. Kasi ang illegal yung insertion kasi hindi ka dumaan sa ordinary budgetary process. Ngayon, by itself, that's not, kumbaga, so what's wrong? What's wrong with asking? What's wrong with requesting? Okay, assuming na ginrat, may anomalya ba yung mga proyekto na yun? May ghost ba? May substandard ba? So, by itself, bakit kayo nag-worry? Para sa akin, legal eh. So, what is the issue?
Sabi ni Amicus, pero pwede ba siya ma-disbar lang? Hindi nga po. Ang in charge talaga sa disbarment, yung admissibility and removal and disciplinary actions, ultimately are the Supreme Court. Sila po ang nagsusupervise niyan. Ang investigative body niyan will be the IBP. The moment they receive a complaint, it will be dismissed. A complaint for disbarment of any impeachable official, madi-dismiss po yan. Because there is a decision from the Supreme Court that says you cannot do indirectly what you're already not allowed to do directly. So you cannot remove an impeachable official outside of the process of impeachment. Sabi ni Ma'am Karen, mapapanagot ba? Mga senador at congressman ng OMB sa hukuman gayong impeachable sila. Ha? What do you mean? The OMB is an impeachable official. So mapapanagot ba mga senador at congressman? You're saying na matatakot yung ombudsman sa senado at kongresista? Pag-i-impeach sila. Yun ba po yung sinasabi ninyo? So, itong tingin ko ang mayorya ng Kongreso ay administrasyon. Administrasyon po ang nag-upo kay Boying Remulla sa ombudsman. So the politics will dictate that that's not bloody likely. Ngayon, if you're asking me about the whole universe of things that could happen, ma'am, anything can happen. I cannot guarantee that something will happen or not. The reason I'm reacting this way is because kinukuyog niyo ako ng mga nega eh. So, yung kumbaga, may mga tanong na beyond probability na mangyayari, but it's being asked anyway. And again, I'm telling you, I understand where these questions are coming from. Pero let's keep it within the probability that it could happen. Sabi ni Derek, all evidence, no, this is not true. Presented by Leviste is useless as long as Remulla remains the ombudsman. Hindi po totoo yan. That is precisely why he was appointed by mga. At best, when it comes to the determination of probable cause, at best, madidelay. Kasi kung talagang lihis na lihis sa batas, there is a remedy to go to a higher court on a petition for certiorari with prayer for temporary injunction or mandatory injunction or whatever. May remedyo yan in the Supreme Court. Pwede kang umakyat sa hukuman and say, the decision of the ombudsman is so far beyond the law that it should not be, na dapat lusawin yan. So, again, so ma-response questions. Let's not make sweeping generalizations. Okay? Kailangan within the realm of probability. Ibig sabihin, yes, the ombudsman could possibly make a decision that goes against us, but it still must be within the parameters of the law. Kapag nilabag nila yung batas, and this is an ombudsman that's already suffering some kind of credibility issues, pwedeng questionin yung decision niya sa Korte Suprema. Now, if somebody is going to tell me, paano kung ganyan, may mali-mali ang Supreme Court, hindi ko tatanggapin yan unless mayroon kayong ebidensya to that. Korte Suprema yan eh. Hindi tayo basta-basta mag-criticize sa Korte Suprema because walang ibang sandata ang Korte Suprema kundi yung presumption that they are doing the right thing and the trust that we have reposed in that and in the Constitution that things work in a certain way. Okay? So, just to give you an idea, nag-iisa ako dito. Ito yung sinasabi ko, na there are some things na medyo nakakalamang tayo. And how you are responding is like this. Paano kung ganyan? Hindi ako naniniwala kasi alam ko matatalo tayo. Parang gumaganyan. And I'm being put in a position here where parang akong nagdi-defend ng sistema, nagdi-defend ng and to some extent, yes. But let's put it this way. If you believe something bad is going to happen, no amount of my explanation is going to appease you. So let's please, let's keep it within the realm of possible. Sabi ni Strictly, guys, in plain language, OMB can only do so much to cover this up. If he is faced with a barefaced lie and an anomaly that can be verified, assisting in covering that up will have serious consequences. Yep. What are the legal ways to remove or replace Remulla as OMB? Impeachment lang po. Sabi ni Ma'am Serena, nalulungkot ako sa nangyayari dyan sa Pilipinas. Matagal na akong wala dyan, but I'm watching always what's happening in the Philippines. Nakakasad na talaga. Okay. Ako kasi, just so that you understand, I would like to believe that the system works.
If it fails, and it fails utterly, I need evidence of that. Okay. Now, there are some cases where it fails, but as long as everything is still set up, there will be some times when it will fail, there will be some times when it will not fail, where it will work. And I am of the belief that if we stick to it, we can make it work. Hindi ako yung type na mag-give up pag sinabi mo, ay kasi yan yung ombudsman, wag na tayo mag-try kasi wala naman siyang gagawing tama o matino. No, I will still try. Di ba? Mayroon pa. Tingnan ninyo yung mga pumunta sa Korte Suprema para questionin yung impeachment ni VP Inday, para questionin yung yung budget. Okay? Daming nagsasabi, hula na, mali-maleta na ang dumadaan dyan. They went to the Supreme Court and they are winning. So, we cannot say, ay, matatalo na yan kasi si ano yung nakaupo. Hindi. We have to try anyway. Kung sige, kung matalo, dahil nakaupo yung tao na yun, o di sige, pero mapagbibigyan nyo ba ang sarili ninyo if we don't even try?